Attorney Bondok, Representative, wala pong preno ang panghaharas na mga tauhan ng China Ito, Coast West Guard Philippine sa Sea. West Philippine Sea. Natin yung mga Kabilang Team po sa China nakaranas rito. ng panggigipit ng China Coast Guard. Kasama natin sa studio ngayon si Mang Leonardo Quaresma. Ginoong Quaresma, pwede ho kayong magtanong sa ating mga senatorial candidates. Sa ngayon, sa kasalukuyan, ay hindi po kinikilala ng China ang United Nations Convention of the Law. Marapat po ba ito, nabigyan po natin ng ngipin ang nasabing batas nito para magkaroon po ng kapayapaan sa atin pong West Philippine Sea? Dapat natin talagang claim yung ating teritoryo dito sa West Philippine Sea laban din sa pangangamkam ng China. Pero dapat nating maging hinahon tayo dahil sa impluensya ng Amerika, yung interbensyon ng Amerika sa isyong yan. Dahil baka ang mangyari, sa halip na may sulong natin yung ating interest, ang interest ng Amerika ang mangibabaw at gamitin tayong phone sa kanyang gera laban sa China. Sang-ayon ako sa sinabi Anti-US. ni Yodi na atin ang West Philippine Sea at dapat ipaglaban natin dahil karapatan natin na mag-explore, exploit at mag-harness sa resources ng West Philippine Sea. Maraming problema sa West Philippine Sea. Dapat ay nating araling mabuti. Okay, ang pinag-uusapan po dito, mga kababayan, is paano natin mapapangalagaan, paano natin mapoprotektahan, okay, yung ating teritoryo dyan, yung mga features na nasa loob ng ating exclusive economic zones. Yan. So rito, hirap na rito si Caliote de Guzman sumagot. Bakit? Hindi niya kasi pwedeng ipagmalaki ang kakayanan ng Pilipinas. Diba? Hindi niya kayang ipagmalaki. Talagang hindi may pagmamalaki kontra sa kakayanan ng China. Na kung gugustuhin lang nga ng China, saglit lang maaagaw nila lahat ng mga features natin nang hindi nagkakasakitan. Oh. Diba? Nagkakatakutan lang, ganun. Hanggat nandyan ang Amerika, nandyan ang mga dambuhalang bansa, tulad ng China, paano natin paalisin? Sa kanyang teritoryo at nagbabanggaan, kailangan alalahanin natin at protektahan ang ating interes. At wala namang pinag-aawayan, Caliote, ang Amerika at China tungkol sa territories nila. Wala silang pinag-aawayang claim na territory dyan sa South China Sea. Ano pinagsasabi nito? Paggamit sa China at huwag ding paggamit sa Amerika. Dahil pag tayo nagpagamit sa kanila, tayo ang maiipit at baka mapagaya tayo sa Ukraine. Mandali namang sabihin yung tayong maiipit no? Madaling sabihin yun yung problema nga natin dito, paano natin, correct, Edward Marinas, paano natin to gagawin? How can we defend the West Philippine Sea? Na sobrang hina ng kakayanan natin. Paano natin madidepensahan yan? Kailangan mai-produce natin yung pangdepensa dyan ng mabilisan. Kailangan within a week, matapatan man lang natin ang puwersa ng China. Kaya ba ng Pilipinas yun? Hindi, imposible. So kapag hindi natin kayang gawin po yan, mga kababayan, di malayang-malaya ang China na gawin ang gusto nila dun sa Taiwan. Diba? Ang problema, pag nahawakan nila ang Taiwan, kung gaano kabuwaya ang mga yan sa West Philippine Sea, na yun gusto nilang kamkamin, malamang, pati yung gilid ng dagat natin sa Pacific, walang yan, i-claim na rin nila yan. At ang makakadisputan na lang nila dito, ang Japan. Diba? Ang Pilipinas, sasagarin din nila tayo sa gilid. Sabihin nila, meron pala kaming literature, may barko pala kaming naligaw dyan nung araw. Tapos may lumubog ng barko kami dyan, nahukay namin kahapon. Amin pala yan. Diba? Gagawin lang, tapos dadaanin na sa dahas. Diba? Ngayon, bakit hindi magawa-gawa ng China yung gusto nila dyan? At saka kung totoo ang China is for peace, bakit hindi pa pabayaan ng mga rebelding komunista ang kapiranggot na Taiwan? Sila yung rebelde. Sila yung nagrebelde do sa gobyerno. Etong gobyerno, yung legitimate, ito yung tumakas, lumipat ng lokasyon dun sa Taiwan, sa Formosa. Ngayon, ang pinalilitaw, ang renegade province pa, ang Taiwan. Hello, lumipat ang national government doon. Dahil malakas na yung mga komunista noon. Ngayon, nung nahiwalay nila at nakontrol na yan, di ba, if China is for peace, hayaan na nila yung Taiwan. Yun ang dapat na isinusulong ng mga tao kaysa niyayakap nila yung One China policy.
dapat kung one China policy, dapat po meron din recognition sa Taiwan as independent nation. 'Di ba? Dapat ganoon eh. 'Yun ang mali ng maraming bansa, including the Philippines. Niyakap natin ang bagong konsepto ng one China policy. Eh noon, ang original ang niyakap diyan ni Makoy. Hindi nyo kami dadaanin sa dahas eh. Oh. 'Di ba? Eto mga to takot eh. Hindi lang nila siguro si Calio de Guzman, isang aktivista, komunista. Galit talaga sa Amerika 'yan. Mali. Diyos ko, estudyante pa lang ako. Makikita nyo na sa susulat na nila sa mga blackboard na ibagsak US Ramos o ibagsak rehimeng US Ramos. Mga ganun. Lahat talaga ng presidente, dadudugtong nila ron. Pero si ibagsak. Wala naman silang iaangat. Alam mo ninyo, nag-destino tayo ng Zambales, nag-destino rin tayo ng Palawan. At nakita natin kung gaano yung potential dito sa West Philippine Sea na to. Sa Malaysia, binibenta nila ng 20 pesos a liter yung gasolina dahil meron sila pinanggagalingan ng 1 million barrels a day doon sa kanilang exclusive economic zone. Dito, binibenta natin ng 58, average of 60 yung gasolina dahil 6,000 barrels a day lang ang nakukuha natin. Kaya dapat ipaglaban natin yan. Dagdag ko lang doon sa tanong kanina tungkol doon sa mangingisda. Alam mo, Yun na nga, puro tayo ipaglaban. Pinaglalaban na nga eh. Anong gagawin natin? 'Di ba? Ang pinaka-the best kasi rito nating magagawa, tapatan natin ng nakakadulot ng takot sa China. Oh. O ano yung kinakatakutan ng China, yun ang ilagay natin. Takot sila sa Amerika, then put the Americans there. 'Di ba? Bigyan natin ng access sila diyan sa Scarborough Shoal. Oh. Tingnan natin kung magpapalipad ng missile ang China. Hindi naman hubobo mga Amerikano na maglalagay ng bilyon-bilyong halaga ng dolyares na mga barko nila diyan, mga equipments nila nang hindi nila kayang depensahan 'yan. 'Di ba? Nauna pa ho ang kakayanan nilang magdepensa kaysa doon sa mga karagdagan nilang kagamitan. 'Yun ang tanga ng Pilipinas nung araw eh, nung pinaalis natin yung mga Amerikano eh. Feeling natin napakalakas natin eh. 'Di ba? Feeling natin napakalakas natin. Tapos nagpauto tayo ron sa nakalagay ron sa Constitution. We denounce war as a means of national policy. Oh, yung katangahan ng mga Pilipinong leader natin noon, hindi na pinalakas ang AFP. Kasi nga, nakalagay raw sa Constitution. No, kasi dinidenounce din natin yung presensya ng nuclear. Ng buhay yan. ayon ako dyan na dapat ma-reinforce ang batas at suportahan yung ating mga mangingisda dahil sila talaga yung problemado, nasa 40% ang poverty threshold dyan sa kanila. Sang-ayon din ako sa sinabi ni Calyodi kasi nakita natin yung kapakanan ng ating mga isda. Sila ang apektuhan ng gusto dito sa nangyari sa West Philippine Sea. Ganyan din ang sinasabi nila not only sa Masinloc kundi pati sa Palawan. Kaya ipaglaban natin ang West Philippine Sea dahil atin ito. No? Hindi natin dapat pabayaan at magkakaisa tayo dito na ipaglaban ito. Maraming salamat kay Calio de Guzman at kay retired Colonel Ariel Kerubit. Puro kayo si paglaban, di nyo naman mapaliwanag kung anong gagawin. Bakit? Kasi po, wala, nilimitahan nila yung sarili nila. Si Ariel Kerubin sana, kung hindi nagdididikit sa mga Duterte na pro-China, yun ang inaabangan niya na baka makuha niya pa rin ng boto. So, kaya nga sabi ko sa inyo, lahat ng mga hindi kayang kumontra sa China, nako, yan ho yung mga nagdididikit sa mga Duterte.